kabila ng ganitong kalunos-lunos na sitwasyon, bakit marami pa rin sa atin ang sumusubok sa ipinagbabawal na gamot? Ang kadahilanan ayon sa ilan ay maaaring di na rin lingid sa inyo. Kahirapan, kawalan ng pag-asa sa buhay, hatak ng mga kaibigan o peer pressure, pagkamausisa o curiosity, at pinakahuli, ang pagkabagot. Darating talaga sa punto yung tao na kahit narating mo na lahat ng pangarap mo, meron at meron pa rin kulang. Nasa iyo na lahat ng pera, ng power, ng fame, ang dami mong kaibigan, lahat ng expensive clothes, material things, nasa iyo na lahat. Pero meron pa rin kulang. I was happy. Ngayon, siyempre, masaya ako basta nakatira na eh. Pero, pag bumagsak ka na, yung pakiramdam mo parang walang kalaman-laman yung buhay mo. That was inside of me. Emptiness, pangungulila. Damdaming na uuwi sa kawalan ng direksyon. Pagdududa sa sariling kakayahan. Kawalan ng kagustuhang mabuhay. Damdaming madalas ay hindi malakasan. May pag-asa pa kaya sa ganitong kalagayan? Ang kasagutan, ayon sa ilang mga nakausap namin, ay mayroon. May isang rehab center sa Cebu na itinayo ng Philippine Teen Challenge. Sa 16 na taong operasyon nila sa Cebu, itinatayang mahigit kumulang na 75% ang success rate ng mga nakapagtapos sa programang ito. Di hamak na mas mataas ito kung ikukumpara sa 10% success rate ng ibang centers. Ikinapanayam namin si Jacob Koshi, ang direktor ng Teen Challenge sa Cebu, at tinanong namin kung ano ang kanilang sikreto. Ayon kay Jacob, walang ipinagkaiba ang programa nila sa ibang mga rehab centers. Maliban sa isang bagay, binibigyan nila ng pagkakataon ang bawat isa na makilala ang Panginoong Hesukristo sa isang personal na paraan sa pamamagitan ng mga Bible study at sharing. Ito ang nagsisilbing pangpuno sa malaking puwang na iniwan ng pagkagumong sa kanilang buhay. Sa ngayon, daan-daan na ang nakapagtapos sa programa nila at nanumbalik sa regular na pamumuhay. May mga mag-aaral, profesional, mga manggagawa, at may ilan pang mga nagpastor ng simbahan. See if there is any offensive way in me. What did John say you should recognize about yourself? Raymond, Natagpuan ko, nasa Diyos lang pala. Doon ko naranasan ng tunay na kaligayahan. Nakakala ko wala na akong pag-asa. Pero nung nakilala akong Panginoon, meron palang pag-asa. Siya lang palang kailangan ko, wala na iba. sa mga kabataang ito, nakatamo sila ng tunay na pag-asa at kasagutan sa kanilang pag-aalinlangan at pangungulila. Pangungulila na napalitan ng labis na kaligayahan. Nung nakilala ko na ang ating Panginoon, parang ito sa miracle. Talagang hinugasan ang aking mga kasalanan, ang aking impurities, ang aking brokenness. Hinugasan. Alam ko kung sino ako, kung anong importansya ng buhay ko, ano ang purpose ng buhay ko. Excited ako sa buhay. Alam ko na ang emptiness na nararamdaman ko noon, wala na kasi pinunuan na ng Diyos natin. Kung ating susuriin ang patotoo ng ating mga kaibigang nakausap at nakilala, iisa lamang ang kanilang pahiwati. Akala ko wala nang pag-asa para sa buhay ko. 23 years is such a long time. Pero nang sinabi sa akin ni Pastor na ang aming Diyos ay Diyos ng milagro, nanangan ako at nanampalataya. Binuo niyang muli ang aking pamilya, binalik niya yung aking dignidad. Hanggang ngayon, binabago niya ako. Kung pinagdadaanan mo ngayon, yung pinagdaanan ko dati, kahit hindi tungkol sa drugs ang issue, if there's anything that you're going through right now na kailangan mo talaga ng
supernatural na tulong. First of all, we have to admit kung saan tayo nagkamali. We have to confess our sins to God, ask for His forgiveness. Humiling lang tayo ng tulong sa Kanya para matulungan niya tayo. Kasi hindi rin naman niya ipipilit yung sarili niya kung ayaw natin eh. Humiling lang tayo sa Kanya ng tulong, tutulungan niya tayo. Kung kayo ay nag-iisip na mag-eksperimento sa droga, maawa kayo sa inyong mga sarili at sa inyong mga mahal sa buhay. Iwasan at takbuhan ang tuksong ito dahil wala itong maidudulot na kagandahan o kabutihan sa inyong mga buhay. At kung kayo naman ay nalulung na at nais ninyong makawala sa sapot ng shabu o heroina, huwag kayong mabahala. Mayroon pang pag-asa. Sa pamamagitan ng pagsuko ng kanilang buhay sa Panginoong Hesukristo, minarapat nilang sumunod sa Diyos sa halip na magpaalipin sa droga. Sabi nila, sa ganitong paraan lamang nila natamo ang tunay na kaligayahan at tunay na kalayahan. Ikaw, kanino ka magpapaalipin? Si Ogie Alcacid po ito na bumabati sa inyo ng isang magandang araw at lalong magandang bukas. Tapos na. Sige na, uwi na tayo. Tapos na. Light camera action. Light camera action. Sir, yung MC po. Ay, MC po sa announcement. Ayo. Ayo, diba? Ikaw na. Low sound check. At ayun po, napanood po natin ang maiksing pelikula at yun din napakinggan po natin ang maikling pangangaral po ng salita po ng ating pong Panginoon. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig ngayong oras na ito. Tunay nga po mga kaibigan, ngayon sa gabing ito, may mga plano ang Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya patuloy nating ipagamit ito sa ating pong Panginoon. Anumang ating kabagsakan, anumang ating mga pagkakamali, tunay nga mahal tayo ng Diyos. Handa niya po tayong tulungan, mga kaibigan, ngayong oras na ito. Dahil may lakas po kaming sabihin ito, dahil dito rin po kami nagsimula. Dito rin po kami nanggaling, mga kaibigan. Hindi po kami nagmamalinis ngayong gabing ito. Dahil sasabihin na po namin sa inyo, kami na pong nauna pong nakagawa po ng mga pagkakamali sa aming pong buhay. Biyaya lamang po ng ating pong Panginoon na binago niya ang aming buhay. Ngayon po, masaya kami naglilingkod sa ating pong Panginoon. At ngayong gabing ito, nais ko pong banggitin kung marahil may mga nagtatanong po sa inyo kung sino ba yung grupo na yan na nangangaral po ng salita po ng Diyos ng libre. Libre lamang po ito mga kaibigan na pelikula at pangangaral ng salita ng Diyos. Meron po kami pinamimigay dyan ng mga libreng polyetos. Yan pa'y tanggapin nyo at nais po namin magpakilala sa inyo ngayong gabi. Kami po ang grupo po ng mga lalaki at babae na nakaranas po ng tunay na pagbabago sa Panginoon. Kami po ang grupo po ng The Potter's House Christian Center. Ang aming pong church ay matatagpuan lamang po, napakalapit lamang po rito mga kaibigan. Napakaganda po ng location ng aming church. Katabing-katabi lamang po ito ng SM Rosario. Kung kayo po ay nasa mismong harap po ng SM Rosario, doon po sa gilid niya, bandang kanan po, doon po sa nililikuan ng baby bus, biyaheng Tansa at Naik, alam niyo po yun, yung meron po doon nililikuan na baby bus. Doon po kami sa second floor ng Green Square Building, kung alam niyo po yung El Grande Halo-Halo. Or sa First Care po, katabing-katabi lamang po yun ng First Care at El Grande Halo-Halo. Doon po kami sa second floor ng Green Square Building, mga kaibigan. Doon niyo po matatagpuan ang The Potter's House Christian Center. At meron po kaming gawain every week.
at malugod po namin kayong iniimbitahan sa inyo pong sa aming pong mga gawain. Katulad po bukas, kami po'y magdadaos ng gawain every Wednesday. Ito po'y nagpapasimula po ng 6:30 po ng gabi. Kung kayo po'y estudyante, pwede po kayong dumiretso na sa church upang makapakinig po ng salita po ng ating pong Panginoon. At gayon din every Sunday, meron din po kaming gawain tuwing araw ng linggo, every morning, kada umaga, kami po nagdadaos ng gawain. Ito po yung nagpapasimula ng 9 a.m. ang ating pong Sunday School Adult at gayon din ang ating pong Sunday Morning Worship Service. Meron din po kami din po yung nagtuturo po sa mga bata, mga newborn babies po. Kami po yung nagtuturo sa mga bata hanggang ages 13. Welcome na welcome po kayo doon mga kaibigan. Kami po nagtuturo po doon ng salita po ng ating pong Panginoon. Every 10 a.m. po ito ng umaga kami po nagdadaos doon ng gawain. And every Sunday evening naman po mga kaibigan, meron din po kaming gawain. Ito po nagpapasimula naman po ng 6 p.m. po ng gabi. So welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong Panginoon mga kaibigan. May magandang plano ang ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay, mapabata ka man o may edad mga kaibigan. Ngayong oras na ito, still hindi po nagbabago ang plano ng Diyos sa ating pong mga buhay. Dahil mahal na po tayo, inialay ni Jesus sa kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Ganun po tayo inibig ng ating pong Panginoon.